Praise the Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa mga kapatid sa Panginoon at sa mga kapatid po natin dito sa CCRCC. At sama-sama po tayo muli ngayong araw ng Huwebes dito po sa prayer meeting. Kahit nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, ayan mo po yung ginagawa, pwede po natin na sandaling iyan muna, bitawan na po para bigyan po natin ng panahon ito pong pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Ano? At sabi po ng ating Panginoon, hindi lamang po tayo sa tinapay na bubuhay, sa kanin, sa tamang pagkain, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig po ng ating Panginoon. So, dapat po natin ikabuhay din ang salita ng ating Panginoon. Tama po sa gabi pong ito, itong ating tatalakayin sa oras na to. Dito po tayo sa Santiago at bago po yan ay sandali po tayo ng manalangin muna. Dagyan ng Diyos ang Ama, salamat po at pinupuri ka po namin sa gabi nito, sa pagkakataon na naman at oras na ibinigay mo po sa amin upang kami po ay magsama-sama sa pananalangin, sa pag-aaral, makikinig ng iyong mga salita. Patubayan po kami, Panginoon, at mangusap ka po o Diyos at handa po kami na makinig, binubuksan namin ang aming puso, tinatanggap o Diyos ang iyong pangungusap. At ang mensahe mo po na aming matatanggap ay ingatan po namin sa aming puso. Ikaw po ang may tanghal at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ng mga tao naging bahagi na po yata yung sa isang araw na hindi po tayo pwedeng hindi makapanalangin. Yung hindi po salamin sa mata, kundi salamin sa pag nagbibihis tayo. Yun bahagi na po ng ating buhay yun. Na wala ho yata tao na sa loob na maghapon na hindi makapanalamin. Na nung piniprepare po natin ito, naalala ko yung isang kapatang Kristiyano dati. Yun ho, lagi nga yun yung sa mga babae, alam mo niya, yung sa makeup, di ba may salamin binugo yun? Yan natat ng galit siguro sa mami na yun. Yan, dala-dala niya lagi, nakabulsa, may nakikita na nagsasalamin na yun. At tinitingnan lagi ang kanyang sarili, nakabulsa. So hindi ko alam kung ano ang purpose ko niyo na lagi nagsasalamin. Gusto niya lagi makita yung kanyang tsura. Kung siya ba ay cute pa, so may purpose ko yung salamin, kahit tayo po, pagkabihis natin, maharap tayo sa salamin. So tinitingnan natin kung ayos na ba yung buhok natin, yung makeup natin, so lahat, bago tayo lumarga, kung saan na tayo pupunta. So, tinitingnan natin mabuti ang ating pong sarili. So bilang Kristiyano po, bilang mananampalataya po, ang salita po natin Panginoon ay hinalintulad po sa isang salamin. Kaya yung salita ng Panginoon ay hinalintulad sa maraming bagay na may kinalaman po sa buhay ng tao. Ang salita ng Panginoon hinalintulad sa tinapay, pagkain, hinalintulad sa pamukpok, sa Jeremias. So, marami po na may kinalaman sa buhay ng nating mga tao po. At isa po dito itong salamin. So, dito po tayo sa Santiago. So, chapter 1 po, verse 19 hanggang 25. So, basahin ko po at pwede po ang sundan sa inyong mga Biblia. Sabi po, so mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Ayan. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. 20. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. 1. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili.
Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin. Ayan, tumingin sa salamin at pagkatapos makita, yun, diba? Tinitingnan natin ang ating sarili. Pagkatapos makita ang sarili, umalis na at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang bilis makalimot, ano? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, sakit na amnesia. Makakalimutin. Na kailangan ka nga medyo mahugaw pati utang natin, mauntog para matauhan ka nga. So dito makita natin, ang sabi pa rin mo doon sa Hebreo po, 4:12, na ang salita ng Panginoon ay mabisa. Sabihin, epektibo. Para isang gamot. Na isang gamot, kahit gaano po yung ka-epektibo at kabisa sa isang sakit, kung hindi po yan ang tama ang aplikasyon at hindi ito iniinom, hindi po mararanasan nung dapat na uminom. Kahit na epektibo pa po yung gamot. So, ganun din po ang salita ng ating Panginoon, sabi mabisa, epektibo. So, kung ito po ay mali ang aplikasyon at hindi ito tinitik ng isang Kristiyano, hindi po niya mapapakinabangan. Katulad po ng sinabi ng Banang Sustatan, dito rin po sa Hebreo 4:2, sabi, bagamat tulad natin, narinig nila ang mabuting balita, yung salita po natin Panginoon, ngunit hindi nila ito napakinabangan. Kasi hindi po nila ito sinampalatayanan. Hindi nila ito pinaniwalaan. So, kumbaga, ang isang bagay, kahit na gano'n na ka-epektibo po yan, kung yun po ay, di ba, sa mga gamot may instruction po yan, di ba? Kung ilang dose. So, kung ilang oras maghapon. Ayan. So, kung hindi po yan sinusunod na mabuti, mamamali po yung aplikasyon sa buhay ng isang tao. At isa pa nga, sabi ko, lalo na kung binabasa lang natin gano'n, pero hindi naman natin sinusunod. So, yung bisa noon, hindi rin e-epekto sa buhay ng isang nating tao. So, gano'n din po ang salita ng ating Panginoon. No? Walang problema po sa salita ng ating Panginoon. No? Ang sabi ko ng aklat ng Juan, totoo ang salita po ng ating Panginoon. So, ang nagkakaroon ng problema doon sa mag-a-apply po nito, kung paano niya ito i-apply sa kanyang sarili. So, epektibo ang salita ng ating Panginoon. So, ngayon para mapakinabangan natin yung bisa noon, so kailangan pagkabasa natin, sundin natin kung ano yung sinasabi sa instruction. So, ang sabi po dito, bago ko binanggit itong sa kanina, yung may binanggit na sa verse 23, meron na pong hinihingi o pinapakiusap dito si Santiago, na sabi, ang mga kapatid minamahal, unawain ninyo ito. Sabi, no? Unawain ninyo ito. So, ibig sabihin na, ang isang bagay na hindi po natin naunawaan, mahirap po talaga itong i-apply. Yung hindi natin naintindihan. Diba? Katulad na lang sa paggawa ng upuan. Kung hindi natin naunawaan kung paano gumawa ng upuan, hindi tayo makakagawa. So, ang sabi ni Santiago dito, unawain ninyo ito. So, ano po yung ito? So, una, sabi po, ang may nais, maging alerto, ibig sabihin sa pakikinig. Napakahalaga po ng pakikinig. Hindi lamang po yung katulad niya, nagsasalita po ako, may boses, may tinig, napapakinggan ninyo. So, hindi lamang po yung ibig sabihin na pakikinig. At pangalawa, yung maging maingat sa pagsasalita. Minsan kasi, may mga taong hindi marunong makinig. Salita na ng salita, di ba? Sabi namin sa Genesis, minsan tayong mga tao, tayo minsan nakakapagsalita tayo,
na hindi maganda sa ating kapwa. Kasi hindi muna natin inaalam yung kabuuan. Yung dahilan ba? Diba, sa kapatid, agad natin nagagalit tayo agad kung bakit may nangyari yung ganon, kinagalitan natin. Pero hindi muna natin inalam yung dahilan. So hindi muna natin alam, nakapag-judge na tayo, nakapagsalita na tayo, may palbadang huli, ganun pala yung nangyari, kaya pala. So, yung binitawan natin salita, hindi na natin mababawi kasi hindi muna tayo nakinig kasi. No? So, yung pakikinig ko ang sabi, maging alis na tayo at maging maingat sa pagsasalita. Sabi nga, less talk, less mistake. So, sa verse 21, ito pa, sabi, talikuran na ninyo yung marunong gawa. So, sa pakikinig, dito natin makikita, ito madalas natin narinig. Sabi ko nga palagi, mahirap o madali yung tumayo, mangaral, magbahagi, na minsan nami-misinterpret po yung mga nangangaral, no? Sa tumatay sa pulpito, na parang bagang ako minsan nakikinig din po ako, no? Nakikinig. Akala natin kasi yung nangangaral na may personal, no? Hindi naman talaga kilala o alam yung buhay ng isang tao. So, minsan yung dahil sa ganung sitwasyon po, yung pakikinig ho natin na nababla dahil sa ganung attitude mo natin. Kaya sabi nga akala ko kasi ako nga ikaw nga may kasanayan natin po tayong tumatayo, nangangarap. Pero, misa pag tumatayo tayo, hindi mawala sa akin yung isang parang sasabihin ko ba to? O kailangan no? Kasi mensahe mula sa Panginoon yun no? So, nasabi, talikuran yung marunong gawa. So, sa pakikinig mo natin, so adam po na nakikita mo natin, nasa salamin yung ating sarili. At ang pangalawa, alisin yung masasamang asal. So nakikita po natin dito sa pakikinig. Ano po yung pakikinig? Hindi lang po ngayon. Kahit sa kapag nagbabasa po tayo, so nakakapakinig din po tayo. Habang nagbabasa po tayo, nakikinggan natin kung ano yung binabasa natin. So doon po sa Efeso, may nung mabasa ko po itong alisin na ninyo, sabi kasi dito doon sa verse 21, and alisin ang masamang asal. May binanggit dito si Apostol Pablo doon po sa Efeso at saka sa Colosas. Sabi po sa verse 21, chapter 4, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ito po muna kasi pinapakita ni Apostol Pablo niya sinabi doon sa ibaba na mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, bukod at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito nga isa sa hindi madali na gawin mo natin mga Kristyano. Ito yung yung pagpapatawad. Maraming struggle sa Kristyano. Karang si struggle sa pananalangin. Minsan, kung kailan ka manalangin, doon ka aantukin, oras ng magbabasa, struggle din ko yan, doon ka aantukin din. So, alam po ninyo, yung salita mo ng ating Panginoon, hindi lamang po natin ito basta binabasa o pinapakinggan. Nais po sinapahin ito na nakikita niya sa atin na, di ba, sabi ng salita ng Panginoon na hindi babalik sa Kanya, na hindi naganap ang nasa nito. So, paano po ito gaganap yung nasa ng salita ng Panginoon na binitawan niya, ipinadala niya sa atin. So, sa pamamagitan po ng pag-aplikasyon, pagsasagawa ko natin. Halimbawa, ito marami, kahit ako minsan, aminado po ako, hindi ko ganun kadali Kasi nagka-experience na ako dito.
medyo mahaba pa lang din po bago po naghilom ika nga. Yung pagpapatawad, talagang mahirap po yung hindi madala na kapag sabi ko nga, minsan, di baling suntukin mo na ako ng harapan, huwag mo na ako lokohin talikuran. Ganun ho kasi nangyari, ang ginawa sa akin eh. Niloko ko ako. Kapatid din. Tapos binaligtad pa yung sitwasyon. So talagang nakimpim po ako na talagang marinig ko lang mo yung pangalan niya. Talagang kumukulo agad yung ano ko eh. Yung pangalan ng kapatid na to. At maisip ko lang, talagang nagagalit ako. So, hindi ganun kadali ho. Pero talagang biyaya lang ako ng ating Panginoon. Kaya nakakalaya lang ako doon nung si Lord nang usap sa akin. Naglilingkod sa akin. Naglilingkod ka kunwari, pero meron kang sa puso, galit. Natawan ako doon. So, ano nangyari doon? Ganun pa rin. Tuwing kapatid, ando pa rin eh. So, baka sinabi kong wala na, tinatawag na. Pero pag natin ko doon eh. So, ibig sabihin, meron pa. So, kumpleto nakalaya lang ako nung sa Prema Piniring ata, sa Quezon City. Tagal na yun. Ayun, nasa likod ako nung yung parang mga sinehan. Yung papataas yung buong gano'n, no? Nasa likod ako. Aba nakikinig ako ng katay na nag-pray. Aba yung mensahe parang parang inasintaho ako ng palaso talaga dito. Talaga parang naramdaman ko, parang inasinta yung puso ko. So, nakakaramdam po akong na ang gumaan ang paramdam ko. Then after noon, hinahanap po yung kapatid na to. Ako na lumapit. So, nakipag-ayos. Teka lang, ang problema, pag kausapin ko siya, at sa akin, dinalagdag. Inalitulad ako sa parang ako sa yung isang yung prodigal son, nagbalik sa loob ulit. Na parang ako yung naging masama. Pero ganun pa man, inayan ko na kay Lord John. So, ako, yung ganun pong salita, minsan, sa house mo ito, kasi ito pong nakita ko sa bilang isang Kristiyano ko. Ang salita ho ng Panginoon, hindi lamang mo natin yung masarap, magandang binabasa at napakinggan. Pero gusto ng Panginoon na maging totoo ito sa buhay natin eh. Sa paano paraan? Halimbawa po ito, ako, pinangangaral ko, halimbawa, kaya sinishare ko sa isang kapatid na mayroong kagalit, hindi makapagpatawas. Tawarin mo na siya. So, pinangangaral pagpapatawa. Pero sa part ko, parang napakadali, sabihin gano'n sa isang kapatid. Pero ito, nakita ko, yung gano'n pala, kapag pinapangaral mo, sila mismo, susubukin sa iyo kung totoo talaga. Kasi madaling sabihin, madaling pangaral di ba? O, di ba? Yung pagbibigay na lang. No? Mangaral ka ng pagbibigay, pero ngayon pala, pag sinubok sa'yo ng Panginoon, yung pinangangaral pagbibigay. So, kailan gusto ng Panginoon maging totoo yung salita niya sa ating buhay. So, yung po ang ibig kong sabihin, hindi lang basta pinapakinggan natin. Isang tinetest ko yan ng Panginoon, yung kanyang salita sa buhay natin. Katulad yung binasa natin kanina, sa Efeso, sa Colossus, kaya basahin ko ulit sa Colossus chapter 3, verse 8. Ito tayo yung mga sinabi ng Apostol Pablo. Ayun. Ngunit ngayon, itakbil na ninyo ang lahat ng galit, ukot at sama ng loob. Iwasan ninyong panalait at magsang pananalita. Ito. Sabi ng Panginoon, alisin na natin. Ito. Diba ito, pinangangaral ko. Binabahagi ko, sinishare ko sa isang kapatid. Halimbawa, siya nasa ganitong sitwasyon, meron siyang galit, meron siyang ukot sa kapwa, meron siyang sama ng loob. Para sa akin, kung ito sisharean ko yung isang kapatid, madali para sa akin. Kasi wala ako sa sitwasyon niya Pero si Lord, susubukan niya kung gaano totoo nga yung sinasabi ko sa kapatid. Ayun. Malalagay din ako sa ganong sitwasyon. Minsan ganong padadaan ka ng isang
Sana, parang nakakainis na isang tao, no? Talaga masubok butot mo nga talaga sa buhay mo, yung salita ng yun. Na, yung kung may galit ka, pwede mo nang alisin yun, kung puot o sama ng loob. No? So alisin na ho ang lahat ng iyon na sabi. Then pangatlo, at magpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Ayun, tanggapin natin yung salita ng ating Panginoon sabi. Sapagkat ito ay may kakayahang magligtas. Magligtas, hindi lamang po ng kaluluwa, magligtas doon sa sitwasyon natin, yung mga binanggit natin, yung kung meron tayong galit, buot, sama ng loob, yung hindi pagpapatawad. Kung tatanggapin natin ang salita ng ating Panginoon natin narinig, yun ho ay makapagliligtas sa atin sa ganong sitwasyon. Then, sa verse 22, ito na sinabi na yan. Pagkatapos ng banggitin, yung unang mga talata, so, mamuhay kayong ayon sa salita ng Diyos. So, kanina binanggit sa prayer natin, di ba sabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao. So, ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin nabubuhay, ikinamumuhay muna, ikinabubuhay natin yun ang ibig sabihin. So, kaya sabi ni Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos bilang mga Kristiyano. Ito ho, ipamuhay po natin. Then, sabi pa, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo. Nung sinishare ko po ito, halimbawa, madali diba? Pagkaharap mo ang kapwa mo Kristiyano, madaling maging Kristiyano din, diba? Okay, halimbawa, Kristiyano ka, paano kung iwahiwalay na kayo? Hindi ka wala na nakakita sa iyo. So kung ano man yung pagtalikod naman yung other side mo, hindi na nila alam. Ikaw na lang nakakaalam. So, hindi natin masasabi na niloloko natin yung kapwa natin siya, hindi. Kundi yung sarili natin mismo. Kasi tayo nakakaalam, nakakilala sa sarili natin. Hindi sila. Harapan, okay. Pagtalikod, hindi. So, hindi nga, tama sabi sa Tiago na dinadaya ang sarili, hindi yung iba. Hindi natin niloloko yung iba . Yung sarili mo natin, ang niloloko lang natin pag ganun ko. Then, so una dito, huwag lang mo natin ito pinapakinggan. No? Hindi lang mo natin ito pinapakinggan. Pangalawa, isagawa ko natin. After na pinakinggan natin, isagawa ko natin. Kung ano yung narinig natin, nabasa ko natin sa salita ng Diyos. So, yun ang nais ng Panginoon. Doon mo natin na makikita na tayo po ay nababago sa ating buhay. Then sa 23, dito sa 23 naman, makikita naman natin dito. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod ay katulad ng isang tao tumingin sa salamin ito. Isang tao na salamin, talagang tagal-tagal ng lahat ng salamin. May mga taong gano'n, tagal sa salamin. Sinusuri mabuti. Pero pag sa likod, kung anong karamdaman, kung sakit daw yun na, halimbawa yun, nilako pala ito, pag talikod ko, inisip ko, nilako ba yun? Ewan ko anong tawag doon, no? May tawag doon yung terminum yun. So, ganun daw yung parang, tapos nakita na, suri yung sarili mo sa salamin pag talikod mo. Ano ba? Ano ba yung anong sinitsura? Ano ba yung so, makita pag tandaan mo natin, pag nagsasalamin tayo, sabi nga natin, yung sarili mo natin ang nakikita natin. Hindi ibang itsura, no? May problema kapag ibang itsura na ho ang ating nakikita. So, kapag ganun daw ho, na yung nakikinig ng salita, hindi sinusunod, katulad lang daw ng taong tumingin. Yan na. Ito nga yung may amnesia, kakalimutin. Nakapakinig, tapos nalimutan na aming mensahe. Kaya kapag gano'n, mahirap talaga
ng isang Kristiyano ay maranasan niya ang Panginoon o magkaroon ng patuloy pagbabago, karanasan sa kanyang buhay. Kasi wala siyang na-apply. Napakinggan lang niya, tapos wala na. After nung napakinggan. So, verse 24, at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Parang dumaan lang, hangin na dumaan sa harapan at tinig na dumaan sa tenga, lumabas sa kabila. Tignan niyo yung mga bata na minsan na kahit anong pangaral ng magulang, bakit parang walang natatanim. Di ba sabi ng matanda, pumasok sa tenga, lumabas sa kabila. Ang ganun lang. Kaya walang nangyayari ito sa bata. So parang gano'n din sa isang Kristiyano, walang nangyayari, walang karanasan sa Panginoon, walang nangyayari pagbabago, hindi nararanasan sa salita ng Panginoon dahil yung narinig sa tenga, lumabas lang sa kabilang tenga. Parang gano'n lang sa television, sa radio, every Sunday, kikinig, paglabas, so walang nangyari. Sabi doon, gano'n daw ang isang taong nakikinig at hindi sinusunod. Nalimutan yung sarili. Then sa verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ng palihim. Dito ko nakita ko na kung paano doon sa parabola natin pang inspirational, doon sa hangal at ang matalino na nagtayo ng bahay. Diba? Isa doon, pareho sila nakinig. Kung mapapasin mo natin, di ba, sabi na pareho sila nakinig. Yung isa, nakinig siya, kaya lang, tinayo niya sa buhanginan. Ay yung dumaan ng bagyo, nasira yung pangalawa, nakinig din, tinayo niya sa bato. Matibay ang pundasyon. So pareho sila nakinig. So dito nung binabasa ko ito, nakita ko dito yung dalawang Kristiyano na dalawang nanalamin. Dalawang siya nanalamin. Yung isa yung unahin natin siya nagsalamin, kaya nalimutan. Kaya hindi niya nasunod. Yung pangalawa, nanalamin din, ayun. Sinunod niya, kaya sabi, iyon ang pagpapalaki ng Diyos ang sabi. Dito makita mo natin, ang taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ayun, lumalaya. Yun na, lumalaya doon sa manabanggit natin kanina sa Ephesians sa Colossus. Lumalaya ho tayo. At pinagpapala ang Diyos ang sabi. Pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Siya yung taong gumagawa at hindi katulad ng nakikinig lamang. So, kaya nga nasabi ito, hear and obey. Kaya, dito ang magwawas doon sa apat na Kristiyano din. Unahin ko muna yung nung ang ating Panginoon Kristo ay nangangaral sa isang nasa loob ng bahay. May sumigaw sabi niya, narito po ang yung ina at mga kapatid. Gusto kang makita. Anong sagot na ating Panginoon? Sino ating ina at mga kapatid? Sila na nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kita ko niyo maging ating Panginoon, no? Hindi lang basta sinabi sila na nakikinig. Kasi kahit noon sa panahon niya maraming nakikinig. Kahit yung mga kaaway niya na nagbabantay sa kanya, pinakikinggan pa niya sinasabi. Pero hindi sinusunod. Pinakikinggan para hanapan siya ng may bubutas sa kanya. Doon po ang apat na Kristiyano. Ewan ko kung nakakita niyo itong ilustrasyon na ito. So, nakakita mo ninyo. Apat na Kristiyano ang usap ko. Nagtanong nga kung ano yung pinakamagandang version ng Biblia. Ayun mo, napakaraming version ng Biblia, no? May King James, may Revised King James, yung NIV, American Standard, NLT, marami, no? Sabi sa King James, sabi niyo isa,
Hindi, mas madaling na intindihin yung NIV, balita. Sabi ng pang-apat, alam niyo kung ano pinakamaganda version ng Biblia? Yung Biblia na naipapabuhay natin. Yan ang pinakamagandang version ng Biblia. Kahit na ho, gold pa yung ano mo, no? Kahit pa napakamahal, pero kung yung laman mo naman ito ay hindi nagiging laman ng puso natin, wala. No? Kaya ho, ang nasa ng Panginoon, yung salita niya natin napapakinggan ho, hindi lamang ho na natin napapakinggan. Gusto niya na mapakinabangan ho natin. Huwag po tayong magaya sa sinabi kanina sa Hebreo na hindi nila narinig din nila kaya hindi ho nila napakinggan. Kaya nasa ng Panginoon po sa atin ngayon mapakinabangan ho natin yung salita niya sa ating buhay bilang mananampalataya. So, ako ay salamat. Ama, salamat po muli sa iyong pagtuturo sa amin sa gabing ito. Salamat po na tulad na sinabi mo po na binabantayan mo ang salita na mangyayari ang nasa rito. Mangyayari lang po ito, Diyos, kung ito po ay paniniwalaan namin, i-apply po namin. Hindi lamang po namin ito pinapakinggan o naririnig, o Diyos, kundi ipabuhay po namin, sundin po namin sapagat ito, o Diyos, ang patuloy na aakay sa amin. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, na ito ang magagamit ito sa pagtutuwid ng kanyang pamumuhay. Salamat po, aming Panginoon. At pinapakita rin po nito kung sino po kami sa kasalukuyan, kung saan na po ang aming buhay spiritual, o Diyos, sa iyong harapan. At sa aming patuloy na pananalamin sa iyong mga salita, naway buksan lamang po namin ang aming puso, huwag maging matigas, ang kapit po namin ang iyong pagtuturo, at ito po, O Diyos, ay sa ikabubuti po din naman namin. At pagpalain niyo po, O Diyos, sa gabi ito, ang bawat isa na nagbigay po sa iyo ng panahon, oras sa pakikinig, ay mga salita, at sa mga napakinggan po namin yung gabi, O Diyos, huwag po manatili lamang na narinig po namin. Huwag niyo po kami na ito ay maipabuhay po namin, O Diyos. Upang sa ganon, yung sinabi po na magsisilbi kaming ilaw, O Diyos, sa sanlibutan ito. Makita po ang buhay ng isang Kristiyano na nakaugnay sa tunay na ilaw. Salamat po sa inyo lahat ng papuri. Salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Good evening po sa bawat isa.